Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang genealogy ni Jesus o ang talaan ng angkang pinagmulan ni Jesus. Para sa marami, ito ay tila mahabang listahan ng mga pangalan na madaling malimutan. Ngunit sa ngalan ng pananampalataya, ang talaang ito ay isang malalim na pahayag ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Hindi nagsimula sa Jesus sa kawalan. Pumasok siya sa tunay na kasaysayan ng tao. May mga hari at karaniwang tao, may mga banal at makasalanan, may mga nagtagumpay at nabigo sa kanilang buhay. Sa talaang ito, makikita natin sina Abraham at si David, mga haligi ng pananampalataya ng Israel. Ngunit makikita rin natin ang mga tao na may bahid ng kasalanan, ng kahinaan at ng kakulangan. At dito nangungusap ng malinaw ang mabuting balita na ang Diyos ay hindi nahihiyang pumasok sa magulo at sirang kasaysayan ng tao. Kapansin-pansin din na binanggit sa talaang ito ang ilang pangalan ng mga kababaihan, gaya ni Tamar, Rahab, Ruth at ang asawa ni Uriah. Sa kultura noong unang panahon, bihirang mangyari ito dahil mababa ang tingin sa mga kababaihan noon. Ang ilan sa kanila ay may komplikadong kwento ng kasalanan, ng kahinaan at ng pagkukulang. Ngunit pinili ng Diyos na isama sila sa kasaysayan ng kaligtasan. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi limitado sa mga perpekto lamang ayon sa pamantayan ng mundo. Sa Diyos, may puwang ang mga sugatan, ang mga itinataboy, ang mga itinuturing na wala sa tamang lugar. Ang talaang ito ng angka ni Jesus ay parang salamin ng ating sariling buhay. Kung susuriin natin na maigi ang ating pinanggalingan, ang ating pamilya, mga karanasan, mga sugat at mga pagkakamali, marahil may mga bahagi tayo sa buhay na nais natin burahin at ikahiya. Ngunit ipinapaalala sa atin ng mabuting balita na walang bahagi ng ating buhay ang sayang kapag iniaalay natin ito sa Diyos. Kayang gamitin ng Diyos ang ating kahinaan upang magdala ng pagpapala. Ngayong Misa de Gallo, tayo ay inaanyayahan sa pag-asa. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Hindi siya sumusuko sa kanyang bayan kahit paulit-ulit silang nagkakamali. Ang pagsilang ni Jesus ay patunay na ang Diyos ay dumarating sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa gitna ng tunay na buhay ng tao. Kaya ngayong narinig natin ang talaan ng angkang pinagmulan ni Jesus, tayo ay hindi lamang inaanyayahang makinig, kundi magnilay. Ang ating mga desisyon ngayon ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento ng kaligtasan. Hilingin natin ngayon sa Panginoon ang biyayang tanggapin natin ang ating pinanggalingan at ialay sa Kanya ang ating kasalukuyan. At gawin nawa niya tayo laging bahagi ng kanyang kwento ng pag-ibig at pag-asa para sa sanlibutan.